16 anyos pa lang si Florenda, ngunit tila pasanan niya ang mundo. Mula kasi nang mamatay ang nanay niya at mag-asawa ng bago ang tatay niya, ay nagbago na rin ang mundo niya. Naging tagapag-alaga siya ng 3 anak na madrasta niya sa unang asawa. Ang tatay naman niya ay hindi na naging maayos ang trato sa kanya dahil lagi siyang isinusumbong ng madrasta niya. Kaya naman naging takbuhan ni Florenda ang gubat para maibsan ang bigat na nararamdaman niya. Naglalakad-lakad, kinakausap ang mga kulisap, puno at halaman. Matapos yung magpalipas ng oras ay mababawasan na ang bigat sa dibdib niya, kaya magpapasya na siyang bumalik sa bahay. Pagbalik doon ay pinagalitan siya ng madrasta niya dahil nagsayang na naman daw siya ng oras sa gubat. Sa halip na katapos siya ng mga gawaing bahay at nakapag-alaga sa mga bata ay nandoon at nagtago raw siya sa gubat para makatakas sa responsibilidad. Hindi iimik si Florenda, bawal kasi siyang sumagot. Kapag nangatwiran siya ay tiyak na mapaparusahan siya. Isang beses ay bumalik siya sa gubat at dala ng sobrang kapaguran sa mga gawaing bahay ay nakatulog siya sa isang putol na puno. Hindi niya namalayan ang paglubog ng araw at pagsilip ng buwan. Napamulagat siya ng magising, luminga at nakita ang dilim na bumabalot sa paligid. Nagmadali na siyang tumakbo pa uwi. Nakasalubong niya ang isang uwak, iniwasan niya kaya't napaiba siya ng direksyon at natapilok. Masama ang pagkatapilok niya. Nahirapan siyang maglakad. Isang magandang babae ang tumulong sa kanya. Saglit siyang kinausap, inusisa kung anong ginagawa niya sa madilim na gubat sa ganong oras ng gabi. Sinabi niya ang totoo na nakatulog lang siya. Tila alam naman ng babae ang pinagdaraanan niya kaya't inalok siyang sumama sa bahay nito. Hindi sana siya sasama, ngunit sinabi ng babae na delikado na ang gabi. Maraming aswang ang gumagala kapag ganyan nakabilugan ng buwan. Naalala nga ni Florenda ang uwak na humabol sa kanya. Namangha si Florenda sa simpleng bahay ng babae na nagpakilala sa kanyang si Rosita. Maganda ang labas na napapalibutan ng mga puno at halaman, ngunit sa loob ay malansa. Ani Rosita, batid niya na hindi masaya ang buhay ni Florenda. Palagi niya ito nakikita na umiiyak sa gubat. Kaya kung gusto raw ng dalagita ay bukas ang kanyang tahanan para rito kung matatanggap siya nito bilang isang manananggal. Natulala si Florenda sa ipinagtapat ng dalagang kaharap. Pag-amin ni Rosita, kung nabuhay ang sanggol niya dati ay kasing edad na rin sana ito ni Florenda. Iyon ang dahilan kaya gusto niya makuha ang loob ng dalagita at kupkupin na parang tunay na anak. Pumayag si Florenda, ngunit hindi naging madali para sa kanya ang desisyong iyon. Umuwi muna siya sa kanila. Tinanggap ang huling beses na mapaparusahan siya ng madrasta. Mayakap lang niya sa huling pagkakataon ng kanyang ama. Dahil mula noon ay iniwan na niya ang dating siya at niyakap ang bago niyang pagkatao bilang anak ng manananggal. Tinuruan siya ni Rosita kung paano maging malakas na babae, kung paano maging masaya sa kabila ng mga kabiguan sa buhay. Isang bagay lang ang hindi matanggap ni Florenda, ang patuloy na pambibiktima ng manananggal na itinuturing na niyang ina. Palagi siyang puno ng pag-aalala. Hanggang isang hating gabi, sugat ang dumating si Rosita sa kanilang bahay. Sinalubong siya ni Florenda. Humandusay siya sa sahig at sinabing natakasan niya ang mga nagruronda, ngunit hindi na niya matatakasan ang kamatayan. Sinabihan siya ni Florenda na huwag siyang magsalita ng ganon. Hindi ba't may langis siya na may kakayahan makapagpagaling sa sugat niya? Natatanandang hinanap iyon ng dalagita at nang makuha ay agad pinahid sa bawat sugat na tinamo ng ina-inahan. Ngunit hindi yun umepekto. Ani Rosita, nagpapasalamat siya at kahit sa maiksing panahon ay pinaramdam sa kanya ni Florenda ang maging isang ina. At huwag daw mag-alala ang dalagita dahil ang kanyang pagkamatay ay mangangahulugan ng bagong pag-asa para sa kanya. Isang malakas na sigaw ng pagluluksa ang bumalot sa buong kagubatan. Nang mailibing ni Florenda si Rosita sa bakuran ng bahay nila ay nagulat siya sa pagsulpot na kanyang ama doon. Anito, alam na niya ang lahat. At kung hindi pa raw alam ni Florenda, ang kanyang madrasta ang huling biktima ng manananggal. Nagulat si Florenda, kaya pala sinabi ng ina-inahan niya
na ang pagkamatay nito ay nangangahulugan ng bagong pag-asa para sa kanya dahil wala na ang kontrabida sa buhay niya. Makakabalik na siya sa bahay nila, lalo at sinabi ng tatay niya na ang mga anak ng madrasta ay kinuha ng kamag-anak nito. Humingi ng tawad sa kanya ang tatay niya at sinuklian niya ito ng isang mahigpit na yakap.